Boss, pabili po ng isang mais. Sige po, pinakamasarap ang mais namin dito. Ilang taon na akong nagtitinda dito. Gutom na ako. Kahapon, sabi ni Tita Susan, pwede na raw akong kumain pagkatapos ng gawaing bahay. Pero tapos na lahat ng gawain ko. Bakit hindi niya ako pinapakain? Walang kwentang bata ka, wala ka na namang kinita. Wala kang hapunan ngayon. Hay, ang hirap kumita ng pera. Lily, heto. Salamat Lolo Robert, pero wala akong pera. Ayos lang yan. Ituring mo na lang yan na regalo mula sa King Lolo. Kunin mo na. E di hayaan mo akong tumingin ng kapalaran mo para mabayaran ng mais. Kawawa naman ang batang to. Saisabayan ko na lang siya sandali para makapaglibang. Sige nga, tingnan mo ang kapalaran ko. Hehe. Lolo Robert? HM, baka hindi na gumising si Lola Johnson. Yan din ang sabi ng doktor. Lily, ikaw. Huwag kang mag-alala, Lolo Robert. Sisiguraduhin kong gigising si Lola Johnson. Ang paglaban sa kapalaran ay parusang kamatayan. Ang aura na ito. Galing ito sa aking lahi. Pero sina Jasmine at ang sanggol sa sinapupunan, hindi ba sila namatay? Pwede kayang. Halo? Oo. Gising na ang asawa ko? Oo. Gising na ang pasyente. Ang galing. Ang galing. Gising na rin sa wakas ang asawa ko. Lily. Salamat. Mabuting tao ka, Robert. Ang mabubuting gawa ay ginagantimpalaan. Dapat kang pumunta sa ospital. Puntahan mo si Lola Johnson. Namimiss ka niya. Sige. 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 Gising na ang asawa ko. Gising na ang asawa ko. Ngayon, kahit sino na lang ang nagpapanggap na manghuhula. Tito, may madilim na enerhiya na umiikot sa ulo mo. Magkakadugo ka ngayong araw. Bakit parang kakaiba ang pakiramdam ko sa batang ito? Bata, minamalas mo ba ako? Tito, mamayang 9:00, huwag kang dadaan sa kalsada ng South Bay. South Bay Road, iyon lang ang daan pauwi. Pagkatapos ng karera ko, paano niya nalaman iyon? Siguro nagkataon lang. Bata, gabi na, umuwi ka na sa magulang mo. Wala akong magulang. Lolo lang. Pero hay, wala na rin siya. Tito, siyam na po lang ang panghuhula. Hay, maghihintay na lang ako sa susunod para maibigay sa kanya. Kailangan kong magmadaling umuwi para magluto. Baka ako ay muling paluin ni Tita Susan. Hindi ba't sinabi nandito siya? Tatay, may nakuha akong tip kanina. Tungkol sa isang maliit na babae sa paligid dito, nakamukhang kamukha ni Jasmine nung bata pa siya. Kung si Jasmine ay nagkaanak noon, 3.5 na siya ngayon. Guguluhin natin ang buong lungsod ng Elysium para hanapin ang batang iyon. Hanapin mo siya, ngayon din.
Tito at Tita Susan, nandito na ako. Bakit ang tagal mo? Gustong-gusto mo bang gutumin ako hanggang mamatay? Bilisan mo at magluto ng hapunan. Hoy! Yung manager ng bangko, si Clark, sinabi niya sa akin. May paraan siya para makuha yung titulo ng lupa ng matanda na nakadeposito sa bangko. Para sa atin. Talaga? Siyempre naman. Ikaw na ang magsabi. Yung matandang iyon, nababaliw na ba siya? Patay na siya. Hindi man lang iniwan ang bahay sa sarili niyang anak at apo. Kundi sa isang batang hampas lupa na kanyang kinainuman. Sinasabi mo na si Manager Clark. Matutulungan talaga tayo niya makuha yung titulo ng lupa. Siyempre kaya niya. Pero may kondisyon siya. Gusto niya ang ating Lily. Ano ang gagawin niya kay Lily? Hoy, huwag kang mag-alala dyan. Huwag kang magtanong ng magtanong. Bakit ka ba nagtatanong ng ganyan? Ang importante, sinasabi ko sa iyo. Nakuha ko na sa kanya ang 5,000 dolyar. Kapag nakuha na niya ang titulo ng lupa mula sa bangko, ipapadala natin si Lily sa kanya. Ha ha ha. Ha? Bakit kulang ng 100 dolyar? Malikot ka. Pumasok ka ba sa aparador ko at ninakaw ang 100 dolyar? Hindi ako. Ninakaw niya talaga. Nakita ko siyang pumasok sa kwarto ninyo. Hindi ko ninakaw. Pumasok lang ako sa kwarto ni na Tito at Tita para maglinis. Wala akong hinawakan na iba. Hindi mo ninakaw, ha? Kung mahahanap ko sa iyo ngayon, sasabihin ko sa iyo, magdudusa ka. Papagalitan kita. Hindi. Lesiu. Tatanungin kita, ano ito? At sasabihin mo pang hindi mo kinuha. Sa murang edad mo pa lang, nanakaw ka na. Hindi ko ninakaw yon. Perang kinita ko sa paghuhula yan. Binigay sa akin ng isang mabait na tito. Sinungaling ka. Papagalitan kita ngayon. Lesiu. Lesiu. Lily. Okay lang ang manghula. Pero huwag mong gagamitin ng basta-basta ang kapangyarihan mo. Kung hindi, may masasamang tao na hahanap sa'yo. Hayop ka. Tuturuan kitang magnakaw. Hindi. Matigas ang ulo mo. Hindi ka natuto ng mabuti. Natuto kang magnakaw sa iba. Magnanakaw. Hindi magnanakaw si Lily. Hindi magnanakaw si Lily. Teka, tama na yan. 100 piso lang yan. Grabing ba talaga yon? Kung masaktan mo ang bata, paano mo i-explain kay Manager Clark? Pababayaan na lang kita ngayon. Pero kung may susunod pa, papatayin kita. Lesiu. Wala pong ninakaw si Lily. Lily, mali ang magnakaw. Tito, hindi po ako nagnakaw. CJ, ang mabuting bata ay hindi nagsisinungaling. Matulog ka na. Sabi ni Lolo, makakatulong daw sa akin ang pulseras na ito para mahanap ang nanay at tatay ko. Pero nasaan na kaya sila? Lolo, miss na kita. Huwag kang umiyak. Hindi iiyak si Lily. Makikinig si Lily kay Lolo. Hindi ako iiyak. Pasensya na, Lolo. Ang sakit lang talaga. Ano ba to? Bakit ngayon pa umulan? Nakakainis ang panahon.
Tito, kahit anong gawin mo, huwag kang dadaan sa kalsada ng South Bay mamayang alas 9. Oh, anong dahilan ng pagpunta mo rito, tatay? Kahihiyan ka. Mula nang mawala ang kapatid mo, hindi ka na umuwi. Tingnan mo ang sarili mo. Mukha ka pa bang tao? May karapatan ka pa ba na banggitin ang pagkawala ni Jasmine? Kung hindi dahil sa'yo, napinilit si Jasmine na ipalaglag ang bata, hindi sana siya nawala. Hindi sana, nasangkot si nanay sa aksidenteng yon habang hinahanap siya at nasaktan ang kanyang binti. Si kuya at ang iba pa, hindi sana naglibot sa buong mundo para hanapin siya. Sa huli, sa lahat ng mga taong ito, wala ni isa sa pamilyang ito ang nabuhay ng maayos. Pinaputol namin ang programang ito para sa isang balita, mamayang alas 9. Isang itim na sedan ang nawalan ng kontrol sa kalsada ng South Bay. Na nagdulot ng malaking banggaan na kinasangkutan ng maraming sasakyan. Ayon sa mga ulat sa lugar, ang driver ay idineklarang patay sa lugar. 3 pang driver ang namatay din. 6 pa ang kritikal ang kalagayan at dinala sa ospital. 12 ng iba pa ang nagtamo ng minor na mga sugat. Nasaan na yung bata? Bata, Mabait na tito. mabait na tito. Anong klaseng pangalan yon? Bata, bakit hindi ka na nagtutulak ng kapalaran? Naging taga-kolekta ka na lang ng basura. Mabait na tito. Heto ang sukli mo. Yung pagtulak ng kapalaran noon, 9 piso at 10 sentimo lang. May utang ako sa'yo. 10. Pero nagtitinda na lang ako ng bote ngayon, kaya piso lang ang meron ako. Huwag kang mag-alala, ibibigay ko sa'yo ang kulang sa lalong madaling panahon. Itago mo na ang sukli, iniligtas mo ang buhay ko. Kalimutan mo na ang 100, kahit 100 milyon, sulit yon. Magkano ang 100 milyon? Hindi, mali yan. Sabi ni Lolo, gaano man karami ang pera ng ibang tao, hindi yan sa'yo. Kikita ka dapat gamit ang sarili mong kakayahan. Iyon ang tunay na sa'yo. CJ, kukunin ko na lang ito. Pero iniligtas mo ang buhay ko. Teka, libre kita ng pagkain. Pwede ba yon? Binigyan mo na ako ng 9 piso at 10 sentimo para sa pagtulak ng kapalaran noon. Sabi ni Lolo, walang gantimpala kung walang merito. Hoy, ngayong pagkakataon, gusto kong itulak mo ulit ang kapalaran ko. Yung pagkain na to, pwedeng ituring na bayad sa pagtulak ng kapalaran. Ano sa tingin mo? Sige, Tara na. Patriarka, may balita kami tungkol sa binibini. Magsalita ka. Nasaan siya? Ang binibini ay dating tinanggap ng isang manghuhula, si Jason. Patriarka, gayon pa man, matapos pumanaw ang Patriarka Jason Miller, inaapi siya ni na Ginoo at Ginang Miller. Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa angkan ng mga Miller. Opo, sir. Lily, libre ko ang hapunan mo ngayon dahil gusto kong tulungan mo akong malaman kung nasaan ang nawawala kong kapatid na babae at ang kanyang anak na babae. pasensya na po, Ginoo. Baka hindi ko po kayang tulungan ka dyan. Kailangan kong makita ang tao ng harapan para matulungan sila. CJ, kain muna tayo. Pagkamatay ni Lolo Robert, wala nang mabait sa akin mula noon. Ang bata mo pa, paano ka nagkaroon ng mga pasa na ito? Hindi ka ba mabuti ang pagtrato ng iba sa bahay? Napakabuting bata, pero grabe ang pagtrato sa iyo. Hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang pamangkin na hindi ko pa nakikita, pinagdadaanan. Malamang na nag-aalala ka talaga tungkol sa nawawala mong kapatid na babae at pamangkin. Huwag kang mag-alala, Ginoo. Ang swerte ay pabor sa mabait. Si Jasmine ay may kwintas na katulad nito. Eksaktong kapareho. Lily, saan mo nakuha ang kwintas na ito?
Ibinigay ito sa akin ni Lolo. Sabi niya, ito ang magiging proteksyon ko. Tito, gabi na. Kailangan ko nang umuwi. Hoy, sandali lang. Kung kailangan mo ng anuman, pwede mo akong hanapin sa address na ito, o tumawag ka sa akin. Hahaha, malapit na siyang bumalik. Tia, Oh, bumalik na si Lily. Tuloy ka, tuloy. Lily, bilis, pasok ka. Halika rito, ilapag mo ang bag mo, ibigay mo sa akin ang mga susi. Manager Clark, ito ang aming Lily. Hoy, ano ang tinatago mo? Manager Clark, ano sa tingin mo sa pamilya namin? Si Lily naman. Medyo payat at maliit siya. Hoy, tataba rin yan kapag inalagaan. Hahaha. Sige na nga. Oh. Lily, anak, mula ngayon, susunod ka na kay Tito Clark para mabuhay ng maayos. ayaw ko. Hindi ako sasama. Hindi naman yan nasa sa iyo. Amin na ang bahay na ito. Ikaw na batang hampas lupa, dapat noon ka pa nawala. Lily, mula ngayon, sa tito ka natitira. Aalagaan ka ng mabuti ng tito. Bitawan mo ako. Ayaw kong sumama sa iyo. Masamang tao ka. Ayos ka lang ba, Manager Clark? Ikaw hayop ka. Ang lakas ng loob mong kumagat. Ano ka, aso? Ikaw. Phew. Dito nakatira ang aking apo. Patay na ba siya? Ay naku, tingnan mo siya. Nagkukunwari lang yan. Well, Bilisan mo at umalis na tayo. Habang wala pa siya sa sarili. Dalhin mo siya sa bahay ng pamilya Clark. Bilis. Ay naku. Ayos ka lang ba? Naku po. Hoy, nasaan si Lily? Ikaw. Sino ang hinahanap mo? narinig ko na matagal na rin nakapulot. Si Patriarka Arthur iyan ng isang babae. Iyon ang matagal nang nawawalang. Apo ng pamilya yan. Nagtataka ako kung nasaan na siya ngayon. Ang pamilya yan, isa sa 4 na dakilang pamilya. Tama. Sino ang mag-aakala na yung malikot na si Lily ay tunay na anak pala ng pamilya Ian mula sa lungsod ng Elysium? Tungkol kay Lily, dinala lang siya ng isang malayong kamag-anak ko. Sabi niya, maglalaro lang siya sa probinsya ng ilang araw. Tama, kapag bumalik na si Lily, kami mismo ang maghahatid kay Lily sa inyong pamilya Ian. Sa loob ng 3 araw, kailangan ko siyang makita. Anong gagawin natin kung hindi sumipot yung patay na iyon sa loob ng 3 araw? Yung patay na iyon. Patay na yun? Patay na iyon. Gusto mo ba tayong mapatay? Kung lalaban tayo sa pamilya yan, patay tayong lahat. Pero wala tayong ideya kung saan napunta ang ating munting gintong minahan. Paano kung ayaw niyang bumalik? Huwag kang mag-alala. Nandito pa rin ang mga gamit ng matanda. Tiyak na babalik siya. Magpabantay kayo kina Ginoong at Ginang Miller. Nagsisinungaling sila. Opo, Patriarka. Tatay, tungkol sa bagay na ito, dapat ba nating sabihin kay Noah? Palagi siyang tamad at nag-aasal ng walang ingat. Hintayin nating makita muna si Lily bago natin siya sabihan. Anak. Anak, anong nangyari? Tito, dumating ka rin. Hoy, anak.
Ginoong Ian, kakasuri ko lang kay Lily. Nalaman namin na hindi lang malala ang sugat sa kanyang noo, marami rin siyang matatandang sugat sa katawan. Mukhang biktima siya ng pang-aabuso sa tahanan. Buisit. Lily, Tito, sinaktan ka na naman ba ng pamilya mo? Tito, pwede ba akong tumira sa inyo ng ilang araw? Kaya kong gawin ang kahit ano. Kaya kong maglaba, magluto, at lahat ng uri ng gawaing bahay. Hindi mo kailangan gawin ang alinman sa mga yan. Maging komportable ka lang dito. Salamat, Tito. Tito, gusto ko pa ring umuwi sandali. Gusto mo pa ring bumalik? Hindi po, Tito. Ito po ay bagay na iniwan sa akin ni Lolo. Hindi ko pa po ito nabawi. CJ, sasamahan kita. Sabi ko na sa'yo, pumunta na ako sa karaniwan niyang tindahan sa kalsada para hanapin siya. Wala talaga siya. Naku, ano na ang gagawin natin? 3 araw na, halos ubos na ang oras. Kung hindi pa rin natin siya mahahanap, ang batang iyan. Hindi, ang maliit na gintong biik na iyan. Ang pamilyang iyan, gugutay-gutayin tayo. Nila. Ang maliit na bagay na iyan, talagang nandito para sirain tayo. Ay, aking munting ninuno. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos. Narito pa rin ang lahat ng iyong mga braso't binti. Makinig ka, Lily. Noong kami ng tiyo mo ay nanakit sa iyo. Iyon ay lahat para turuan ka ng mabuti. Kapag pumunta ka na sa iyong bagong tahanan, huwag mong sasabihin na kami ng tiyo mo ay nanakit sa iyo. Kalimutan mo na ang lahat yon. Lily, mula ngayon, ikaw ay titira sa akin. Aalagaan kita ng mabuti. Ayaw kong sumama kay Manager Clark. Tito, tita, hindi ninyo pwedeng ibilang na naman ako sa iba. Naibenta ko na po ang sarili ko kay Ginoong Ian. Si Lily ay sasama sa akin mula ngayon. Wala na siyang kinalaman sa inyong dalawang, tiyang at yung walang puso. Pa, Ano ang ibig mong sabihin ng sasama sa iyo? Si Lily ay anak ng aming pamilyang Miller. Aming pinalaki mula sa simula hanggang sa ngayon. Sino ka ba? Sinusubukan mong kunin si Lily. Ikaw na maliliit na hayop. Halika rito. hoy, halika rito, halika rito. Lily, dalhin mo ako para kunin ang iyong mga gamit. Tara na. Ay, patay tayo, patay tayo. Paano tayo nakasagupa ng ganoong demonyo? Dapat tawagan natin agad ang pamilyang yan. Sabihin nating bumalik na si Lily. Pero, sa sandaling panahon may mga agaw. Nakukunin siya. Tara na. CJ. Tara na. Hoy, Lily. Huwag kang aalis. Malapit nang dumating ang pamilya mo. Para sunduin ka. Ginoong Ian, bilisan natin. Nakakatakot talaga yung tito na yon. Lily, ipikit mo ang mga mata mo, takpan mo ang mga tainga mo, at maghintay ka sandali sa akin. Ay, bakit ka naman nananakit ulit? Tulong! May tao, nanakit ang kidnapper na ito. Naniniwala ka ba? Na kapag dumating na ang kanyang pamilya, hindi ka nila palalampasin? Sige, maghihintay ako rito mismo. Gusto kong makita ng personal kung sino talaga ang sinasabing pamilya ni Lily. Na ito. Tara na. Pagdating ng pamilyang iyan, ipapataw namin sa lalaking ito ang lahat ng pang-aabuso kay Lily. Gusto kong magdusa siya ng matindi. Tatay, Kuya Diko Sangke. Anong ginagawa ninyo rito? Sino ang mag-aakala na iyong babaeng ibinalik ay galing din pala sa ang pamilya iyan? Lily. Lily, ako ito, ang lolo mo. Nakikilala mo ba ang lolo mo? Oh. Si Lily at ang nanay niya ay magkamukhang magkamukha. Lolo. Anak siya ni Jasmine. Pamangkin ko talaga siya. Tama. Noong mga bata pa sina Lily at Jasmine. Magkamukha talaga sila. Bakit hindi ko? Maalala yan, hindi mo kasalanan. Noong mga bata pa sila, mahina ang pangangatawan ni Jasmine. Payat na payat siya, hindi mo makikilala. Bata ka pa noon. Normal lang na hindi mo maalala. Lily, paano kung uwi na tayo sa bahay kasama ng lolo mo? Totoo bang lolo mo ako?
Talaga bang hindi mo ako ipagbibili? Sino ang maglalakas loob na ipagbibili ang amin? Lily, sabihin mo sa akin. Aalagaan ka ni Tito John. Gusto nila akong ipagbili sa isang masamang tao. Nang ayaw ko, sinaktan nila ako. Nawawala ba kayo sa sarili niyo? Naglakas loob kayong ipagbili, ang apo ni Arthur. Hindi iyon totoo. Paano naman namin? May bibenta si Lily. Mahal na mahal namin siya. Ang totoo. Lagi naman. Kaming nagpakain at nagpainom sa kanya ng maayos. Inalagaan namin siya. Inalagaan? Sa pagkukulong sa kanya, sa maliit na balkonahe. Inalagaan? Sa pamamagitan ng pagbugbog sa kanya, hanggang sa walang matirang parte ng katawan niya na hindi pasa. Hindi kami iyon. Hinahanap mo yan. Aray, Ngayon, babayaran ninyo ang lahat ng utang ninyo kay Lily. Para sa bawat paghihirap na dinulot ninyo sa kanya, babayaran ninyo ng 10 beses, 100 beses. Lily, pakiusap, nagmamakaawa ako. Sagipin mo ako, dahil sa relasyon ko sa iyong lolo. Pakiusap, sagipin mo ako. Maawa ka. Lagi pong sinasabi ni Lolo, dapat tayong maging maawain kung kaya. Pakiusap, hayaan nyo na sila ngayon. Lolo, hayaan nyo na sila. Ayoko na maging katulad ko si Ethan, na wala ang mga magulang sa tabi. Ang iyong lolo, ang iyong lola, at ang iyong mga tiyo, ay lahat, nasa tabi mo na mula ngayon, Lily. Lily, umuwi na tayo. Naku, alam ko na, ang malas na yon ay wala kundi isang. Malas? Nandito siya para magdala ng masamang kapalaran. Huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw. Aray. Ang sakit. Bakit mo ako pinapalo ng paulit-ulit? Maligayang pag-uwi, Binibini. Dito mo ilagay. Mag-ingat. Halika rito at walisin mo ito. Ang dumi-dumi. Liam. Anong ginagawa ninyong lahat? Babawi na ang Binibini ngayon. Inutusan kami ng amo na maglinis ang kwarto ng Binibini para sa kanyang paglipat. Talagang masayang pangyayari iyon para sa pamilyang iyan. Isang malaking pagdiriwang. Sige na, magtrabaho na kayo. Jasmine, talagang wala siyang hiya. Sino ba ang kanyang kinakasama? Nabuntis siya. Ngayon itong anak sa labas, na hindi kilala ang ama, ay babalik pala. HMPH. Pero kahit nakunin niya ang titulo ng apo ng pamilyang iyan, ano naman? Probinsyana lang siya. Chloe. Pag nakilala mo ang iyong pinsan mamaya, dapat kang maging magalang, naiintindihan mo. Kapag mas mabait ang aking Chloe, lalo itong magpapakita kung gaano kababa ang klase ng probinsya ng iyon. Nanay, ayaw ko ng may kapatid na babae. Kapag may kapatid na babae dito, si Lolo at ang mga tso, hindi na kaya ako magugustuhan? Paano naman mangyayari iyon? Ang ating Chloe ay isang napakagandang munting prinsesa. Sino ang hindi magkakagusto sa iyo? Tiyo, Kuya, Daiko, Sangko, Siko. Ay nako, ito siguro ang anak ni Jasmine. Marami kang pinagdaanan sa mga nakaraang taon. Lily. Ito ang asawa at anak ng iyong pinsan. Bumati ka kay tita at sa pinsan mo. Tita, pinsan. Hindi kita kapatid. Ikaw na maliit na pasaway, sobra kitang pinalaki, hindi ba? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ay, mga tiyo. Bata pa si Chloe, hindi pa niya alam ang mga bagay-bagay. Humihingi ako ng paumanhin kay Lily para sa kanya. Ayos lang. Napakabait na bata ni Lily. Chloe, hindi ba't may inihanda kang regalo para sa iyong pinsan? Kunin mo. Salamat, ate. Ate, ako mismo ang gumawa nito. Isang good luck knot, pananggalang ito sa iyo. Ayoko ng maruming bagay mo. Puro pamamaga sa lamig ang mga kamay mo. Nakakadiri. Lumayo ka sa akin. Lumayo ka sa akin. Sige, kung ano gusto mo. Lily, halika at ibigay mo ito sa tito mo. Bahagi ng pamilya yan si Lily. Ito ang tahanan ng pamilya yan. Kung may dapat umalis, ikaw yon. Ibigay mo sa akin.
Bata pa si Chloe. Hindi niya ito na-appreciate. Pero gusto ko talaga ito. Ang good luck nut na ito. Lily, kung okay lang sa iyo, maaari mo bang ibigay ito sa pinsan sa kasal mo? Okay lang sa akin. Basta gusto mo pinsan sa kasal. Ayaw naman ito ng ate ko. Bibigyan ko na lang siya ng iba mamaya. Lily, hindi mo kailangang bigyan siya ng kahit ano. Sa paglipas ng mga taon, si Chloe ay nakakuha na ng marami sa pamilya yan, mga magagandang bagay pa. Kahit na yan ang apelyido niya, ang iyan niya, ay hindi katulad ng sa atin. Lily, tara na sa itaas, at tingnan natin ang kwarto mo, okay? Pinsan sa kasal. Sa lahat ng mga taong ito, dinadala mo si Chloe. Sa pamilya yan, na may hidden agenda. Alam namin yon. Dahil sa respeto kay Ethan, sinuportahan ka namin at ang anak mo. Sa lahat ng mga taong ito. Pero simula ngayon, tapos na yon. Buisit. Ma, bakit? Ayaw na ba sa akin ng mga tito ko? Chloe. Kakabalik lang ni Lily. Mas binibigyan lang ng pansin ng mga tito mo. Siya ngayon. Lilipas din iyan. Maayaw ko ng kapatid na babae. Ayaw ko sa kanya. Pwede mo ba siyang paalisin? Ayaw ko siya dito. Chloe, may magagawa ang nanay mo. Tiisin mo muna ng konti, okay? Ito ba ang kwarto ko? Nagustuhan mo ba, Lily? Gusto ko ito. Unang beses na nagkaroon ng sariling kwarto si Lily. Sa wakas, hindi na kailangan ni Lily matulog sa balkonahe. Mula ngayon, ang buong pamilya iyan ay para na kay Lily. Pwede kang matulog kahit saan mo gusto. Lily, ito ang kwartong inihanda ng lola mo. Para sa iyo, bago ka pa man ipinanganak. Noon, siguradong sigurado si Jasmine na magkakaroon siya ng anak na babae. Kaya't ang lola mo ay naghanda na ng kwartong prinsesa ng maaga. Ngayon, halos 4 na taon ang nakalipas. Sa wakas ay tinatanggap na nito ang maliit na may-ari nito. At nasan si Lola? Dadalhin ka namin para makita siya bukas. Sige. Noah, gabi na, hindi ba dapat bumalik ka na sa Xiangyan? Tama, kukunin ko muna si Lily at uwi na. Hoy, hoy, Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Ako ang unang nakahanap kay Lily, kaya dapat siya ay kasama ko. Tara na, tara na. Gusto mo ng bogbog? Kung mas maaga mong dinala, si Lily pabalik, hindi ba matagal nang nagkasama-sama ang pamilya natin? E di uwi na rin ako dito, kung saan man si Lily, doon din ako. Hoy, ako rin, ililipat ko ang trabaho ko rito. Mula ngayon, dito na ako titira. E di uuwi na rin ako para samahan si tatay. Ay, sige na, akala mo ba kailangan kita? Ngayon, si Lily na lang ang kailangan ko. Sige, tara na at kumain na tayo. Tara. Ay, kumakain pala kayong lahat. Aba, aba. Mukhang may balak magtagal ang bisita. Ahem. Kain na lang tayo. Ay, mahilig sa hipon ang ating si Lily. Mula ngayon, ipapaluto ni Lolo sa kusina ng hipon para sa iyo araw-araw. Sige. Ito ate, kumuha ka rin. Ayoko nang hinawakan mo. Walang modo. Tito, hindi sinasadya ni Chloe yun. Hindi lang siya mahilig sa hipon. Edi ako na lang ang kakain. Ang sarap pa naman ng hipon, sayang at ayaw ng ate. Nakakasayang. Ma, gusto ko rin ng hipon. Gusto ko. Sige, sige, kukuha ako para sayo. Pinsan sa kasal, ubos na ang hipon. Kung talagang gusto ni Chloe, huwag niyang sayangin yung isang yan sa sahig. Gusto ko ng hipon. Chloe, tama na. Ano ba yung ingay mo? Hipon lang yan. Bibili kita sa uwi natin. Noah. Bata lang si Chloe. Bakit mo pinag-iinitan ang bata? Malapit nang umuwi si Ethan mula sa business trip. Kailangang may tao sa bahay. Mia, bakit hindi mo nalang dalhin si Chloe at umuwi na kayo? Sige. Huwag kang umiyak, mahal ko. Sisiguraduhin ni Mommy na makakamit mo ang hustisya, isang bastardo, at isang anak sa labas. Ang nang-ahas na paiyakan kami ng anak ko. HMPH. Maghintay ka lang. Mahal ko,
ang mga bagay na marurumi. Tama lang na ayaw natin sa kanila. Halika, bibili tayo ng bagong damit para sa iyo. Tigilan mo na ang pag-iyak, okay? Tito John, si tita ay talagang hindi gusto ang aking peace knot. Bakit kailangan niyang sabihin na gusto niya ito? Dahil si Lily ang aming maliit na prinsesa. Gusto nilang pasayahin tayo, kaya kailangan nilang magpanggap na talagang gusto nila si Lily sa harap natin. Ang pagiging matanda ay nakakapagod. Lily, nalulungkot ka ba? Hindi. Sabi ni Lolo, hindi ako pera, hindi ko kayang pasayahin ang lahat. At saka, ngayon, marami akong taong nagmamahal sa akin. Masaya na talaga ako. MMHMM. Tama si Lily. Hindi mo kailangang malungkot sa mga taong hindi mahalaga. At saka, Lily, salamat sa pagbabalik mo sa amin. Ang sarap pala ng may pamilya. Pero si tita ay itinapon ng peace knot. Parang itinapon na rin ang kapayapaan. Baka magkaroon ng kaunting problema. Walang hiya talaga si Jasmine. Ngayon, hinihila niya pa ako pababa. Kung hindi dahil sa kanya noon, kung hindi siya nanggulo, ako sana ang napangasawa ni David ngayon. Paano ako napunta sa isang walang kwentang side branch, si Ethan? Sinira niya ang pagkakataon kong mabuhay ng marangya. Ngayon, ang anak niya ay nang-aapi pa sa anak ko. Huwag niya akong sisihin kung hindi ako magpapigil. Bata lang yan. Hindi mo kailangang mag-init ang ulo dahil sa kanya. Halika, samahan kita lumabas para magpalamig ng ulo. Tayo na. Ay. Itinapon ni tita ang anting-anting. Parang itinapon na rin ang swerte. Magkakaroon siya ng kaunting problema. Ito pala ang kaunting problema na sinasabi ni Lily. Ito nga mismo ang kaunting problemang yon. Kakatawag lang ni Mia, nabasag daw ang binti niya. Sabi niya, nabasag ang binti niya. Alam mo, si Lily natin, mayroon ba siyang espesyal na kakayahan? Nakakahula siya ng kapalaran. Hinulaan niya na magkakaproblema ako sa kalsada ng South By. Maaksidente daw ako. Buti na lang nakinig ako kay Lily at naiwasan ko ang malaking banggaan. Si Lily natin, may kakaiba talaga sa kanya. At katatapos ko lang tingnan, si Lily, bukod sa mga sugat niya, wala nang ibang kakaiba. Basta't ang ating, si Lily ay ayos lang, yun ang mahalaga, wala nang ibang importante. Kaya, ang munting tupa at ang munting baboy, ay namuhay ng maligaya magpakailanman. Tito Robert, ano ang itsura ng nanay ko? Tingnan mo, Lily. Maganda ang nanay mo, di ba? Kaya ito ay iniwan para sa akin ni nanay? Lily. Kahit na wala dito, ang nanay mo, mahal na mahal ka. Niya talaga. Noon, dahil sa kalusugan ni Jasmine, hindi na dapat siya nagbuntis. Pero para sa batang ito, pinilit niyang magkaanak ka. Umalis pa siya ng bahay dahil dito. Alam kong mahal ako ni Mommy. At mahal ko rin siya. Tito Robert, nakauwi na ako. Babalik kaya rin si Mommy? Tito Robert, si Mommy ba ay pumunta sa langit tulad ni Lolo? Bago namin nahanap si Lily, lahat kami ay siguradong hindi lang. Nawawala si Jasmine. Pero pagkatapos mahanap si Lily, hindi na namin kayang magsinungaling sa sarili. Sobrang minahal ni Jasmine, ang sanggol sa kanyang tiyan. Paano niya matitiis na iwanan si Lily? Isang posibilidad lang ang meron. May nangyari sa kanya. Huwag kang mag-alala, Lily. Ano man ang mangyari, nandito kami para sa'yo. Sige. Gabi na, dapat na tayong matulog. Kailangan nating gumising ng maaga bukas para sunduin si Lola, okay? Pero hindi ako gusto ni Lola. Anong gagawin ko? Hindi yan totoo. Ang cute-cute ng Lily natin. Kung may hindi man gusto sa'yo, walang taste yun. Hindi tayo magpapaapekto sa kanila. Okay, tulog na tayo, sige? Okay, tulog na tayo, sige? Good night, good night. Ay nako, ang ganda ng production. Diyos ko. Tingnan mo yung maliit na batang babae. Ang hair clip sa ulo niya, Ay katumbas ng isang bahay sa lungsod. Yan ang tunay na. maliit na prinsesa.
Tito John, lahat sila nakatingin sa akin. Siyempre naman, naiinggit sila. Si Lily ay may lolo-lola at 4 na tiyong nagmamahal sa kanya. Naiinggit silang lahat kay Lily dahil ang daming nagmamahal sa kanya. Lily, mula ngayon, mas marami pang tao ang magmamahal sa'yo. Ginoong Ian, Director Thompson, kumusta ang asawa ko? ang kanyang kalagayan nitong mga nakaraang taon ay nanatiling medyo matatag. Ang problema lang, ang nasirang binti niya ay sumasakit pa rin kapag maulan. Tito John, masakit ba ang binti ni Lola? Nang mawala ang nanay mo, lumabas si Lola para hanapin siya. Naaksidente siya sa kotse. Kaya, at hindi na nagbalik sa dating ayos ang mga binti niya. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala para gumaling si Lola. Lily, mamaya, kapag nakita mo na si Lola, baka sobrang matouch siya. Huwag kang matakot, hindi ba? Sarah, Nanay, nanay, Huwag kang mag-alala. Bago ko makita si Jasmine, hindi ako aalis. Lola. nanay, Sarah, kumalma ka. Tito John, ibaba mo ako. Mahal ko. Lola, ako ito, si Lily. Lily, nasa bahay na ang aking Lily. Nasa bahay na ang aking baby. Huwag kang umiyak. Lola, huwag kang umiyak. Hindi ako umiiyak. Masaya lang ako. Tumigil na ako sa pag-iyak, Lola. Masaya lang ako. Sobrang saya ko. Nasa bahay na ang aking baby. Lola, mula ngayon ako si Lily ang hahalili kay Mama at mananatili sa iyong tabi. Sige. Baby, CJ, huwag mong takutin ang bata. nagpapakalambing lang ako sa aking apo. Anong pakialam mo? Matanda ka. Mag-empake ka na ng ating mga gamit. Uuwi na tayo. Isang anak sa labas. Anong karapatan niya maging little princess ng pamilya Ian? anong kalokohan ang sinasabi mo? Mali ba ako? Ni hindi alam kung sino ang kanyang ama. HMPH. Lahat sinasabi na si Jasmine Ian ay dalisay tulad ng Jade, pero naglalasing siya noong 20 anyos pa lang, nabuntis. Isa lang siyang mababang klaseng babae. Mia, Bakit mo ako sinisigawan? Bakit ka sumisigaw sa akin? Wala naman akong maling sinabi. At saka, sa sandaling makita ko ang maliit na yan, nagiging balisa ako. Baka ang pilay ko ay dahil sa malas niya. wala kang katwiran. Ikaw mismo ang nahulog sa hagdan. Paano mo masisisi si Lily doon? Bakit hindi ko siya sisihin? Sa sandaling nakita ko ang maliit na yun ngayon, nasaktan ang binti ko, malas siya para sa akin, malas din para kay Chloe. Baka si Jasmine ay sinumpa niya hanggang mamatay. Mula ngayon, magdadala siya ng malas sa pamilya Ian. Tumahimik ka, Mia. Nababaliw ka na. Nanay, tatay, huwag na kayong mag-away. Sige, titigil na kami. Dahil nasugatan ng binti mo. Hindi madali para sa iyo ang alagaan si Chloe. Bukas, ipapadala ko siya sa lumang bahay ng pamilya. Ayoko pumunta. Si Lolo at ang mga tiyo ay hindi na gusto si Chloe. Hindi ako pupunta. Hindi totoo yan. Kailangan mong bigyan ng mga tiyo mo ng kaunting panahon. Basta makisama ka ng maayos kay Lily, magugustuhan ka nila. Ethan, ano sa tingin mo si Chloe? Isang laruan para aliwin. Ang maliit na yan. Hindi siya karapat-dapat. Chloe, kailangan mong maging mabait. Manatili ka lang sa lumang bahay ng ilang araw. Kapag bumalik ka, dadalhin kita ni Daddy sa amusement park. Okay, Okay. kung ikaw ay gusto pang mamuhay ng maramya, mag-ingat ka sa iyong bibig. Hindi ikaw. Chloe, kapag nasa lumang bahay ka, magpakabait ka. Tungkol naman kay Lily,
Kung hindi mo siya gusto, lumayo ka sa kanya. Huwag kang makipag-away sa kanya. Naiintindihan mo, anak, natatakot si mommy na masaktan ka. Hindi ako masasaktan. Si Lily ang dahilan kung bakit nag-away sina nanay at tatay. Talagang paparusahan ko siya ng leksyon. Kamukha ni mahal ko si Jasmine. Naalala ko. Noong bata pa si Jasmine. David. Sabi mo, kapatid mo ang nanganak kay mahal ko, pero wala siya sa tabi niya. Siya. Nawala na ba siya? Nanay. Sa lahat ng mga taong ito, hinahanap namin si Jasmine. Pero hindi pa rin namin siya matagpuan. Hanggat hindi namin siya mahanap, maniniwala ako. Nabuhay pa siya sa isang lugar. Ang kwintas na ito, ang dati kong suot ni Jasmine. Jasmine, kumikinang ang kwintas mo. Ang mga rosaryong ito ay regalo mula sa ama ng sanggol. Kapag kumikinang ang mga rosaryo, ibig sabihin, maaaring may problema si Alara. Ito lang ang anak namin. Hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya. Anong nangyayari? Kuya, gusto kong lumipat sa labas ng tirahan ng mga Wen at pumunta sa Siang Garden. Noong unang lumipat si Jasmine, nawala siya sa loob ng ilang araw. Ngayon, kumikinang na naman ang mga rosaryo. Maaari bang may masamang mangyayari na muling mangyayari? Lily, masaya ba? Masaya. Lily, yung maliit na Buddha bead mo, mukhang misteryoso. Pwede ko bang hiramin yun ng ilang araw, Tito John? Heto. Hindi ka ba natatakot na baka hindi ko na yan ibalik, Lily? Ang sa akin ay sa iyo rin, Tito John. Mabait na bata. Ito ang hininga ng dragon. Mahigit 3 taon ko na itong tinutugigay. Sa wakas, nagpakita ka rin. Mukhang, may nagtanggal ng kumikinang na medalyon ng dragon. Kaya lumitaw ang aura ng angka ng dragon. Kaya pala hindi natin ito matagpuan, kay Jasmine noon. Palagi pala itong nakatago sa kanyang anak. Pumunta ka agad sa lungsod ng Elysium. Dalan mo parehas ang tao, at ang medalyon pabalik. Opo. Bumalik na si Tita Sarah. MHM. Nasugatan ng binti ni Mia. Mahirap para sa kanya na alagaan si Chloe. Napapaisip ako, baka pwede nating pabayaan si Chloe na manatili sa pamilya Ian. Makaksama niya si Lily. Pwede yan. Kuya, pinaghihinalaan mo ba na nawala si Jasmine dahil sa kwintas na ito? Hindi ako sigurado. Pero itong kwintas na ito ay may itinatagong sikreto. Noong unang pagkakataong nawala si Jasmine, 3 buwan siyang wala. Bumalik siyang suot itong kwintas. Pangalawang beses siyang nawala, hindi na siya bumalik. At ngayon, nasa kay Lily na ito. Sinubukan ko na lahat ng paraan ko, pero wala akong nakitang problema. Mali kaya ako? Hindi naman siguro. May kakaibang kapangyarihan talaga, ang butil ng rosaryong ito. Kahit anong gawin ko, hindi ko ito mabuksan. Parang, may hindi matinag na panangga ito. Walang makakasira dito.
Kuya, ano nang iniisip mo? Iniisip ko. Baka. Ang kwintas na ito ay konektado sa tunay na ama ni Lily. Ang mga kakaibang kakayahan ni Lily ay maaaring galing sa kanyang ama. Lily, nagguguhit ka ba? Tito John, gumuguhit ako ng anting-anting. Kapag natapos ko na ito, makakain na ito ni Lola. Kakainin? Lily, pambihira ang butil ng rosaryong ito. Mula ngayon, huwag mo nang tanggalin ito kailanman. Sige, sige. Aking Panginoon, ang mga pinsala ninyo noon ay hindi pa lubusang gumagaling. Huwag na ninyong gamitin muli ang inyong kapangyarihan. Ang kumikinang na medalyon ng dragon ay lumitaw na. Tiyak na ayos ang binata. Pinaghintay ko na si Jasmine at ang bata ng 4 na taon para sa akin. Ano ba naman ang isang maliit na pinsala? Lola, inumin mo itong gamot. Gagaling ang binti mo. Basta't nandito si Lily sa tabi ko. Hindi mahalaga kung gagaling ang binti ko o hindi. Tiyak na gagaling ang binti ni Lola. Hindi pwedeng inumin ni Lola yan. May nilagay siyang masama doon. Anong nangyayari? May nilagay siyang masama doon. Malamang sinusubukan niyang patayin si Lola. Hindi ko yun nilason. Chloe, napapanood mo ba ng sobra ang mga drama sani? Nasisira nito ang utak mo. Nakita ko yon ng sarili kong mga mata. May nilagay siya doon. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo siya. Lily, Tito John, alam kong hindi mo gagawin. Lasona ng sinuman. Sabihin mo lang sa lahat ang nangyari. Nagdagdag lang ako ng kaunting papel na agimat at isang patak ng aking dugo. Malakas talaga ang dugo ko. Kung iinumin ito ni Lola, gagaling ang binti niya. Tito John, gumuguhit ako ng mga agimat. Kapag natapos ko na, maari nang inumin ni Lola. Lily, kaya nung sinabi mong iginuguhit mo ang isang bagay para inumin ni Lola, ito ba ang ibig mong sabihin ng dugong ito? Dugo. Puro hiwa ang kamay mo. Masakit ba, anak? Hindi masakit, Lola. Anak, bakit mo ginawa iyon? Paano mo nasaktan ang sarili mong kamay? Dahil sa akin. Totoo ang sinasabi ko. Kung iinumin ito ni Lola, gagaling ang binti niya. Maniwala ka sa akin. Naniniwala ako sa iyo, anak. Nanay, Kumusta ang pakiramdam mo? Sa tingin ko, ang binti ko. Sa tingin ko, ito. Sa tingin ko, makakagalaw na ito. Dahan-dahan. Sige, tumayo na ako. Oh, Lily, ikaw talaga ang aking munting swerteng anteng-anteng. Ang galing. Gumaling na ang binti ni nanay. Ngayon, ikaw naman ang maglaro.
Bakit mo tinapakan ang Lego ko? Kailangan mong humingi ng tawad sa akin. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Hindi pwede. Ay, sus Mariosep, brat ka. Ikaw ang dahilan kung bakit nag-aaway sina nanay at tatay. Ikaw ang dahilan kung bakit ayaw na nila sa akin. Hindi ako brat. Anak ako ni nanay. Oo, anak ka nga niya. At ang nanay mo masama rin. Huwag mong sasabihin ng nanay ko. Aray, ang lakas ng loob mong itulak ako. Brat ka. Makinig ka sa akin. Ang batang ito, sabi ni nanay, lahat ng ito ay magiging akin balang araw. Umalis ka na ngayon din. Aray, kinagat ako ng batang ito. Sasabihin ko kay nanay, gagantihan ka niya para sa akin. Sino ang nagturo sa iyo ng mga ganyang salita? Huwag kang matakot, Lily. Hindi galit sa iyo si Lolo. Lahat kayo ay nambubuli sa akin. Lahat kayo ay masasama. Gusto ko ang nanay ko. Ang batang yan, kinagat ka pa. Bastardo, walang inang nagpalaki ng maayos. Tama na. Dahil lagi mo siyang tinatawag na bastardo, dito sa bahay. Kaya nga tinawag din siyang ganon ni Chloe, sa lumang bahay kanina. Pero totoo naman, ni hindi nga alam kung sino ang tatay niya. Mia, wala ka ba talagang, kahit konting isip? Kahit sino pa ang ama ni Lily, kahit kriminal man yan, o pulubi. Basta anak siya ni Jasmine, siya ang prinsesa ng pamilyang iyan. Pareho kaming babae. Bakit si Jasmine, ang may lahat mula pa ng isilang? Samantalang ako, kailangan kong magpasipsip sa lahat, laging isang hakbang sa kanya. Wala akong pakialam sa mga kalkuladong. Nasa isip mo, bukas, sasama ka ni Chloe, para mag-apologize sa lumang bahay. Hindi! Wala akong ginawang mali. Bastardo si Lily, malas siya. Nandito siya para isumpa ako. Nasugatan ang binti ni Mommy dahil isinumpa siya. Sige, naiintindihan ko. Pag-uusapan ko ng maayos si Chloe. Chloe, bukas, sumama ka muna kay Mommy para mag-apologize sa bahay ng mga iyan. Gagantihan kita niyan. Mamaya, okay? Okay. Lily. Sa susunod, isasama ka ng mga tito mo. Para maglaro, okay. Isasama ka namin sa amusement park, sakay ng roller coaster. At ng merry-go-round. Tito, tita. Alam ko, nagkaunting hindi pagkakaunawaan sina Chloe at Lily. Kaya, dinala ko talaga rito si Chloe para humingi ng tawad kay Lily. Paumanhin. Lily, ibig sabihin ba nito, hindi mo patatawarin ang pinsan mo? Ha, alam ko na, kayong dalawa, ay nagkaunting away. Pero mga bata lang kayo, normal lang ang magkaunting away-away. Lily, ang babaw mo naman. Ni hindi ka man lang sinumbatan ng pinsan mo, sa pagkagat mo sa kanya, ano ba ang gusto mong ipahiwatig? Wala akong masamang intensyon, tita. Alam kong nagpadalos-dalos si Chloe kahapon, at nakipag-away kay Lily. Pero hindi rin ba nakagat si Chloe? Dinala ko rito si Chloe para mag-apologize. Hindi ba dapat si Lily ang humingi ng paumanhin kay Chloe? Ang ate ko ang may kasalanan. Wala akong ginawang mali. Bakit ako ang magsusorry? Pero kinagat mo ang ate mo. Ang dahilan kung bakit ko siya kinagat ay minura niya ako at si mama at tinulak niya ako. Hindi ako nagkamali. Masamang bata ka. Anak sa labas. Chloe, anong kalokohan ang sinasabi mo? Humingi ka ng tawad kay Lily ngayon din. Ethan. Paulit-ulit na tinatawag ng anak mo siyang anak sa labas. Ikaw siguro ang nagturo sa kanya yan. Kung minamaliit mo kami, huwag na lang tayong magkita-kita. Noah, hindi yan totoo. Hindi ko alam kung saan natutunan ni Chloe ang mga ganong salita. Eksakto. Bakit naman namin siya tuturuan ng ganun? May nag-utos siguro sa kanya. Noong nawawala si Jasmine. Ang tunay mong dahilan sa pagpapadala ng anak mo rito. Hindi ko na lang sasabihin pa. Sa lahat ng mga taon. Sobra-sobra na ang nagawa namin para sa inyo. Mula ngayon, mag-isa na kayo. Tita, sandali. Away bata lang naman yan. Tama na. Kasalanan ko, hindi ko sila nadisiplin ng maayos. Pangako ko, hindi na mauulit. Chloe, aalis na tayo. Ethan, sandali. Ethan, hintay. Anong ginagawa mo? Ethan. Alam ko talaga na mali ako ngayon. Ako ang lalapit at hihingi ng tawad kay tito at tita.
Huwag na. Huwag mo na silang gambalain. Huwag mo nang dumihan ang paningin nila. Ethan, para kanino ba ang lahat ng ginagawa ko? Para sa iyo at kay Chloe. Huwag kang walang utang na loob. Para sa akin? Ang ibig mong sabihin, para sa sarili mong kayamanan at katayuan. Mia, ayaw mo pa ring aminin ang pagkakamali mo. Kalimutan mo na. Wala na akong sasabihin pa sa'yo. Maghiwalay na tayo. Maghiwalay na tayo. Huwag kang umiyak, Chloe. Maging mabait ka. Ethan, gusto mo bang maghiwalay? Nababaliw ka ba? Ayaw ko nang makipag-usap sa'yo. Magkita na lang tayo sa tanggapan ng sibil. Ethan, tumigil ka dyan. Tumigil. Hoy, Ava. Kailangan kong ipaimbestiga mo ang isang bagay para sa akin, yung taong nag-ampon kay Lily noon. Gusto kong makita, itong maldito, kung saan siya nanggaling. Ethan. Ikaw ang may kasalanan. Ayaw na sa akin ni nanay at tatay. Lily. Huwag na lang natin siyang pansinin. Dadalhin ka ni Tito Mike para maglaro. CJ, tara na. Yung aura mula noon, nawala mismo dito. Sayang at hindi na natin ito mahanap. Jasmine. Ako ang nagpabigo sa'yo. Jasmine. Babalikan kita balang araw. Ang mga magulang at kapatid kong lalaki ko, hindi hahayaan na sumama ako sa'yo. Pero naniniwala ako, magugustuhan ka nila. Ang sanggol at ako, ay maghihintay sa'yo sa bahay ng pamilya Ian. Sige. Umalis na ako. Jasmine. Ang anak natin. Siguro ganito nakalaki ngayon. Ano nang gusto mong kainin ngayon? Bibilhan ka ng kahit ano ni Tito Mike. Gusto ko ng candied hawthorn stick. Sige, hintayin mo ako dito. Bibili ako para sa'yo. Bilisan mo, tumawag ng ambulansya. Mukhang atake sa puso, baka huli na ang lahat. Sir, may numero ba kayo ng kapamilya? Anong gagawin natin? Tumawag ka na lang. Kaninong bata ito? Hoy, anong ginagawa ng batang iyon? Ano ba iyon? Diyos ko, yung matanda, ayos lang siya talaga. Bilis, tulungan niyo siya. Tulungan niyo siyang tumayo. Salamat, Iya. Walang anuman. Sabi ng lolo ko, ang pagliligtas ng buhay ay isang dakilang gawa ng kabutihan. Iya. Anong pangalan mo? Lily, nasaan ka na? Hinahanap na ako ng tito ko. Paalam na lolo? Totoo nga, siya ang anak ni Elara at Jasmine Ian. Ang mga kasalanan ng ama ay babalik sa anak. Oras na para maghayganti para sa mata ko. Dahan-dahan lang. Ano to? Tito Mike, kumikinang yung bola. Lily.
Lily! Kuya, nawawala si Lily. Kailangan nating isara ang buong parke ngayon din. Saan napunta si Tito Mike? Tito, nakita mo ba ang tito ko? Matangkad siya at gwapo. Makalipas ang 3 taon. Sa wakas ay nakita rin kita. Hinahanap mo ako? Anong gusto mo sa akin? Upang singilin ng utang na dugo. Ang mga mata mo, tunay na isang pambihirang kayamanan. Kung huhukayin ko ang mga ito, ang aking amo ay matutuwa. Ang utang mo at ang iyong ama sa akin. Oras na para bayaran. Daddy! Itong tito ay isang dakilang gintong dragon. Pwede kayang siya ang tatay ko? Bakit? Parang, kilala ko itong maliit na ito. Ikaw pala. Kaya ikaw pala. Laura, dahil buhay pa ako, malamang nagulat ka. 4 na taon. Ang aking pagkabulag. Babayaran mo ngayon. Nagmamalaki ka. Sige, Tito Gintong Dragon! Ang galing ni Tito Gintong Dragon! Bata. Hoy, bata. Okay ka lang ba? Okay lang si Lily, pero yung bulag na tito ay tumakas. Bata. Umuwi ka na ng maaga at hanapin mo ang mga magulang mo. Ang galing talaga ni Tito Dakilang Gintong Dragon. Yung dragon sa likod niya ang pogi. Lily. Lily, saan ka pumunta? Kinabahan ako sa iyo. Okay ka lang ba? Tito Mike, may isang bulag na tito na gustong dukutin ang mga mata ko. Tapos isang tito na dakilang gintong dragon ang nagtanggol sa akin. Anong bulag na tito? Tito na dakilang gintong dragon. Isang golden dragonfish. Hindi golden dragonfish, dakilang gintong dragon. Ang lakas ng tito na iyon. Sana siya na lang ang tatay ko. Sige, umuwi muna tayo. Pwede kayang, lumitaw na ang tunay na tatay ni Lily. Lucy. Sa lahat ng mga taong ito, ikaw at si Julian, ay gumawa ng mga kalupitan, pumapatay ng mga tao at lumalamon sa aming angka ng dragon. Akala mo ba darating ang araw na ito? Ito lang naman ay, isang mundo kung saan ang malakas ang kumakain sa mahina. Kahit gaano pa kalakas ang angka ng dragon ninyo. Hindi ba kayo parang, isda lang sa ating tataran, nakatakas ka 4 na taon na ang nakalipas. Ngayon, ang araw mo na para mamatay. Kung papatayin mo ako, hindi mo na makikita, si Jasmine. Ano ang sinabi mo? Si Jasmine, hindi mo ba naaalala? Ang nagluwal, sa anak mong babae noon? Kung papatayin mo ako, kalimutan mo na lang, ang muling makita siya. Paano naman ang bata? Buhay si Jasmine. Ikaw, ngayon, kung mag-iisang hakbang pa sa labas ng angka ng dragon, huwag ka nang bumalik. Panghabang buhay kang itataboy ng angka ng dragon. Ginoo ko, ginang siya, ay namatay sa isang aksidente. Ginoo ko, Ginoo ko, nasaan si Jasmine? Nasaan si Jasmine? Jasmine. Hindi ko inakala na si Jasmine ay pinagbintangan ni Lucy noon. Ako ang dahilan kung bakit nasaktan silang dalawa, ang ina at anak. Panginoon ko, nahanap namin ang binibini. Nasa pamilya iyan siya sa lungsod ng Elysium. Tara na. Pupunta tayo sa pamilya iyan para kunin ang anak ko. Tito, nang makita ko si Tito Gintong Dragon, may kakaibang naramdaman ako rito. Honey, gusto mo ba? Si Tito Gintong Dragon? Oo, Tito, makikita ko pa kaya siya ulit?
Kung nasa lungsod ng Elysium pa siya, magkikita rin tayo sa bandang huli. Gabing-gabi na, oras na para matulog. Sana makita ko ulit si Tito Gintong Dragon. Gusto ko ring ipakita sa kanya ang aking maliit na gintong dragon. Kuya, yung tinutukoy ni Lily na, Tito Gintong Dragon. Maaari kayang, ang tunay niyang ama. Kahit sino pa siya. Si Lily ay atin, isang anak ng pamilya Ian, walang makakaagaw sa kanya. Kung siya nga, mainam na pagkakataon para matikman niya, ang aming mga kamao. Robert, anong dahilan ng pagpunta mo ngayon? Noong huli, iniligtas ako ni Lily sa park. Ngayong pagkakataon, narito ako, para talagang magpasalamat sa inyong lahat. Hindi mo kailangang bigyan ako ng regalo. Si Lily ang nagligtas sa'yo. Anong pagkakataon? Lily, kailangan mong tanggapin ang Red Along ito. Ang pagbisita ko ngayon, ay hindi lamang, para magpasalamat. Mayroon din akong hihilingin. Kailangan ko ang tulong mo. Sa tingin ko, alam ko na kung ano ang sasabihin mo. Robert, alam mo, ang apo kong si Zane, ay nasa coma na ng mahigit 3 taon. Ang ospital ay naglabas na, ng mga kritikal na abiso ng ilang beses. Umaasa ko na si Lily, ang makakapagligtas kay Zane. Ito marahil ang pinakamagandang pagkakataon para kay Zane. Sa totoo lang, si Lily na ay mayroon ng mga pambihirang kakayahan. Pero bata pa lang siya. Kung makakatulong siya o hindi, mahirap sabihin. Alam ko. Lolo, gusto kong tumulong. Lily, ito si Tito Zane. Pakiramdam ko, pamilyar na pamilyar si Tito Zane. Parang hindi naman kami nagkita dati. Lolo, natutulog ba si Tito Zane? Mahigit 3 taon ng tulog na tulog, si Zane hanggang ngayon. 3 taon? Ang tagal na pala. Lily, hihingi sana ng tulong ang lolo mo, para magising si Tito Zane. Kaya ang hiling pala ni Lolo ay gisingin si Tito Zane? Lily, subukan mo lang. Kung hindi ka komportable, sabihin mo lang sakin. Kung hindi mo magising si Tito Zane, ayos lang yun. Walang magagalit sa'yo, okay? Ayos lang kung hindi mo siya magising. Subukan mo lang. Tito, Lolo, naintindihan ko. Tito Zane, gising na. Tito Zane, gising na. Tito Zane, gising na. Bilisan mo. Kung patuloy kang matutulog, hindi ka na magigising. Gising ka na, Tito Zane. Sino ka? 3 taon. Gising ka na rin sa wakas. Tay. Mabuti at gising ka na. Mabuti at gising ka na. Lily. Salamat, Robert. Walang anuman. Ikaw si Lily. Ang laki-laki mo na. Masaya na masaya si Jasmine, kung makikita niya ito. Tito Zane, kilala mo ang nanay ko? Hindi lang kilala. Ako pa ang nag-alaga sa'yo. Noong ipinanganak ka. Zane, ano nung sinabi mo? Nakita mo si Jasmine? Kailan? Saan? Mahaba ang kwento. Jasmine, Zane, pwede ba akong manatili dito kasama mo, ng sandali? anong nangyari? Zane, alam kong ikaw ay, mula sa angkan ng dragon at may lahing tao. Ang dinadala kong bata, ay katulad mo. Ang kanyang ama, ay si Elara ng angkan ng dragon. Elara, siya ang pinuno ng angkan ng dragon. Likas siyang tahimik at malamig ang ugali. Paano ka nakasama niya? At, Zane, sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa amin ni Elara, mamaya. Sa ngayon, may humahabol sa akin, at sa aking dinadala, bukod sa iyo. Hindi ko alam, kung sino pa ang makakatulong sa akin. hinahabol ka? Mukhang seryoso ito. Kung malaman nila na si Jasmine ay, nagdadalang tao ni Elara, tiyak na hahabulin nila siya. Sige, pwede kang manatili dito, kasama ko muna. Idiin. Babae si Jasmine. Binigyan ko siya ng palayaw. Lily. Gusto kong lumaki ang aking anak, sa mainit na sikat ng araw.
Dapat nating hanapin si Jasmine Ian, at ang kanyang anak. Ngayong araw, si Jean, ay magbabayad ng dugo. Jasmine, abot-abot na sina Lucy at ang iba. Kunin mo si Lily at umalis na kayo. Ako na ang bahala sa kanila. Alis na kayo. Lucy, kung gusto mong maghiganti, ako ang harapin mo. Malubha ang sugat ko noon. Wala akong magawa kundi tumingin, habang hinahabol ni Lucy si Jasmine. Nang makarating ako roon, sakto kong nakita, nahulog sa bangin si Jasmine. Ang tanging nakita ko sa lupa ay ang pekeng lampin, na ginamit niya para itago si Lily. Kaya, sinusubukan mong iligtas, sina Jasmine at Lily. Tito, Lumapit sa akin si Jasmine, para hindi madamay ang pamilya Ian. Wala na siyang ibang pagpipilian. kaya pagkatapos mahulog si Jasmine sa bangin. Malamang si Jasmine ay kinuha ng isang tao. Bumaba ako para maghanap, ngunit ang bakas niya ay nawala. Wala akong nahanap. Pagkatapos, nawalan ako ng malay. Ngayon lang ako nagising. Yung taong binanggit mo kanina, si Elara ng angka ng dragon. Kaya ang hinahabol nila ay ang ama ni Lily. Pero nadamay ang kapatid ko. At ngayon, nasa panganib din si Lily. Dahil sa lalaking yon. Sina Julian at Lucy ay mula sa angka ng sirena. Lalong lumalakas sila sa pamamagitan ng paglulon. Sa kapangyarihan ng iba, ang kapangyarihan ng angka ng dragon ay kinatatakutan nila, pero gustong-gusto rin nila. Kaya naman ang target nila ay sina Elara at Lily. Kung si Lily ang target nila mula pa noon, bakit ang tagal bago nila? Siya natagpuan? Ito ay ang kumikinang na medalyon ng dragon, pinakamahalagang artifact ng angka ng dragon. Hindi lang ito may malakas na kapangyarihan, kaya rin itong itago ang kanyang aura. Tungkol naman sa kung bakit ngayon lang nila natuklasan si Lily, wala akong ideya. Baka dahil ba sa kapatid mo, ay nag-aaral ng kwintas ni Lily noon? Ah, gets ko na. Ngayong nalaman na nila ang tunay na pagkatao ni Lily, malamang na babalikan siya ulit. Dapat kayong mag-ingat. Jane, alam mo ba kung nasaan ang tatay ko? Sinabi mo kanina, kinuha si Jasmine. Baka dinala siya sa angka ng dragon ng lalaking yon. Hindi ako sigurado dyan. Pero ang tatay ni Lily ay dapat nasa angka ng dragon. Tungkol naman sa kung nasaan ang angka ng dragon, kailangan kong alamin yon. Kapag nalaman ko na, sasabihin ko sa inyo. Lily, alam kong nagkamali ako. Pwede bang tiyakin mong ang mga magulang ko ay hindi maghihiwalay? Ano ang diborsyo? Ibig sabihin maghihiwalay sila. Simula ngayon, si Papa na lang ang kasama ko. Sabi ni Mama, babalik siya para dalawin ako. Lily, ang galing-galing mo. Pwede mo bang gawing di maghiwalay sina Mama at Papa? Di ko yata kaya. Huwag kang umiyak. Kasama mo pa rin si Papa mo. Kung namimiss mo si Mama mo, pwedeng puntahan mo siya. Namimiss ko rin si Mama ko. Di ko nga alam kung nasaan siya. Kung namimiss mo si Mama mo, okay lang sa akin kung si Mama ko ang ituring mong Mama mo. Hindi! May sarili akong Mama. Ayoko ng Mama mo. Ayaw mo? Sige, di ko naman ibinabahagi. Bakit di mo hayaan si Chloe na tumira sa lumang bahay ng ilang araw? Ito ang unang beses na mabait sa akin si Tito. Yehey! Kasabay ko matutulog si ate. Pwede ko siyang isabay sa kama ko. Sinong gustong makatabi sa'yo? Malaki na ako ngayon. Kaya ko nang matulog mag-isa. Ate, anong problema? Araw-araw nag-aaway sina Mama at Papa. Maghihiwalay na sila. Umiiyak ako gabi-gabi. Pero kapag kasama kita, Lily, parang ayaw ko nang umiyak. Medyo nauuhaw lang ako. Teka, kukuha ako ng tubig para sa'yo. Ito ang anak ko, at ni Jasmine. Tito Gintong Dragon, anong ginagawa mo sa kanya? Bata, ikaw pala. Hindi ako bata. Ako si Lily, Tito Gintong Dragon. Huwag kang gumawa ng masama, ha? Hindi ako masamang tao. Anak ko ito. Pero malinaw na siya ay anak ng pinsan ko. Paano siya magiging anak mo? Anak ng pinsan. Kung ganoon, anak ko.
Tito Gintong Dragon, anong nangyayari? O hindi, malubha ang kalagayan niya. Mahirap talagang gamutin si Tito Gintong Dragon. Mahal na hari. Mahal na hari, Lily. Lily, bakit ka natutulog sa sahig? Tito Mike, ayos lang ba si Tito Gintong Dragon? Anong Tito Gintong Dragon? Lily. Yung Tito Gintong Dragon na binanggit ni Lily, sino siya? Ang mga sugat ko, gumaling na. Ano ba talaga ang nangyari? Kagabi? Nang dumating ako, nakita kitang walang malay sa lupa. May isang maliit na bata sa tabi mo. Bago ako nawala ng malay. Ramdam kong may isang tao na nagpapagaling ng mga sugat ko. Pwede kaya siyang maging anak ko? William, Hoy, samahan mo ako sa pamilya Ian. Ngayon, bibisita tayo ng formal. Nakita ko na ang mga bakas ng angka ng dragon. Magaling. Dadalhin ko agad si Lily doon. Una, para hanapin ang tatay ni Lily. Pangalawa, baka naman, kasama ng angka ng dragon si Jasmine. Tito John, pupunta ba tayo para makita ang tatay ko? Ayaw mo bang makita siya, Lily? Gusto makita ni Lily si tatay. Tito John, gusto kaya niyang makita ako? Paano kung hindi niya ako gusto? Lily, kung ayaw sa iyo ng tatay mo, uuwi ka agad kita ng tito mo. At hindi na natin siya kikilalanin ulit. Okay, Okay. tara na. Ako si Elara mula sa angka ng dragon. Sumama ako sa aking tauhan para dumalaw sa mga dating kaibigan. Dapat, ako at si Jasmine. Ang sabay na dadalaw sa inyong dalawa. Pero dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari, naantala ito hanggang ngayon. Sana'y mapatawad ninyo kami. Ma, ang lalaking pakakasalan ko balang araw ay dapat mas gwapo pa kaysa kay tatay at sa mga kuya ko. Ma, hindi ko pa masasabi sa'yo kung sino siya. Pero kapag nakilala mo na siya, alam kong magugustuhan mo siya. Ano man ang mangyari, kailangan kong protektahan ang batang ito. Dahil, anak namin ito niya, Jasmine. Paano ba talaga kayo? Nagkakilala ni Jasmine, sinamantala mo ba siya? Nagkakilala kami ni Jasmine 5 taon na ang nakalilipas. Ano-abangan ako noon. At siya ang nagligtas sa akin. Sir, gising. Ayos ka lang ba? Sir, gising na. Tulungan mo ako. Pagkatapos kong makipaghiwalay kay Jasmine, hinabol ako ni Julian at Lucy. Nang nalampasan ko sila, gusto kong hanapin si Jasmine. Pero, ibinabalik ako ng aking ama sa angka ng dragon. Elara, may dalawa kang pagpipilian. Iwanan mo si Jasmine. O tanggapin ang latigong kidlat. 100 latigo, at palayasin sa angka ng dragon. Ang pipiliin ko ay ang huli. Ikaw, ama.
Ina. Biglaan siyang pumanaw. Ama. Nang marinig ko ang malungkot na balitang ito, nawalan ako ng gana mabuhay. Kaya't ikinulong ako sa loob ng angkan ng dragon. Hanggang sa naramdaman ko ang presensya ng kumikinang na medalyon ng dragon. Saka ako nakalaya sa pagkakakulong. Nabigo ako kay Jasmine. Hindi ko siya naipagtanggol pati ang kanilang anak na babae. Gugugulin ko ang natitira kong buhay para bumawi sa aking anak. Ganun pala ang nangyari. Ang anak kong babae, Lily ang pangalan niya. siya nga talaga. Nasaan na ngayon si Lily? Pwede ko ba siyang makita? Huli ka na. Nalaman ni Lily na ikaw ang kanyang ama, at pumunta siya sa angkan ng dragon para hanapin ka. Pumunta siya sa angkan ng dragon. Lagi namang ayaw ng aking ama sa mga tao. Natatakot ako baka saktan niya si Lily. Ang kapal mo. Ito ang lupain ng angkan ng dragon. Bawal pumasok ang mga dayuhan. Ang mga lalabag ay papatayin. Pakiusap, ipaalam mo sa pinuno ninyo. Nais naming makita ang pinuno ng angkan ninyo, si Arthur Floyd. Ang pinuno ng angkan namin, may karapatan ba ang isang hamak na tao na tulad mo? Na makipagkita sa kanya, kailangan naming makita ang pinuno ng angkan ninyo. Ito ay isang napakahalagang bagay. Ito ang anak na babae ng pinuno ng angkan. Malinaw na ang batang ito ay isang karaniwang tao lamang. Paano siya maaaring may ugnay sa aming pinuno? Narinig namin na mahilig sa panloloko ang mga tao. Ngayon, sinusubukan ninyong manloko sa aming pinuno ng angkan mismo. Kung gusto ninyong makita ang aming pinuno, mag-isip kayo kahit papaano ng mas magandang dahilan. Alam ng lahat na ang aming pinuno ng angkan ay napupuot sa mga tulad ninyong karaniwang tao. Paano siya maaaring may ugnay sa inyo? Umalis kayo, ngayon din, o hindi kami mananagot sa anumang mangyari. Hindi ako aalis, gusto kong makita ang tatay ko. Nagmamalaki ka. Okay ka lang ba, Zane? Ang kapal ninyong sakta ng aking tiyo Zane. Mga gwardya, may mga intruso sa angkan ng dragon. Nakatatanda Floyd, parehong nakatatanda. Sila ang mga pumasok ng walang pahintulot sa angkan ng dragon. At sinaktan ng ating mga tauhan. Ang batang ito ay nagbibigay sa akin ng isang pamilyar na pakiramdam. Kalokohan yan, malinaw na ikaw yon. Bakit hindi ako makapagsalita? Sa loob ng maraming taon, ang aming angkan ng dragon at ang inyong lahi ng tao ay namuhay ng hiwalay sa isa't isa. Palagi kaming namuhay ng mapayapa. Sino ang mag-akala na darating kayo upang mangapi sa amin, sa aming sariling teritoryo ngayon? Sila ang unang nanakit kay Tito Zane. Kaya nga ako nagtanggol. Hindi ko sinasadya na apihin kayo. Gusto ko lang makita ang tatay ko. Sino ang iyong ama? Nakatatanda Floyd, hindi alam ng batang ito. Nakinig siya sa sinabi ng isang tao, at iginiit na ang pinuno ng angkan ng kanyang ama. Sinusubukan lang niyang mag-angkin ng relasyon. Kaya pala ang aura ng batang ito ay napaka-pamilyar. Mukhang sinira ni Jane yan ang selyo at umalis para sa kanya. Hindi maaaring iyon. Sabi nila noong maraming taon na ang nakalipas, ang babaeng iyon at ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay patay na. Ang katawan ng batang ito ay walang bakas ng aura ng angkan ng dragon. Hindi maaaring siya ang anak na babae ng pinuno ng angkan. Ang aura ng lolo na ito ay eksaktong kapareho ng aura ni Tito Dakilang Gintong Dragon. Lolo, pwede mo ba akong pakawalan? Sina Tito John at Tito Zane? Talagang angkan ni Elara ito. Ang batang ito. Anak pala siya ng angkan ng dragon. At buhay pa siya. Napakahina at mahina, ni hindi siya kasing lakas ng isang daliri ng mga bata sa angkan ng dragon. Ang angkan ng isang half-human, half-dragon ay hindi dapat nabuhay sa mundong ito. Ang batang ito ay magdudumi lamang sa angkan ng dragon. Magdudumi? Hindi ko naman hinamak ang angkan ng dragon ninyo, pero hinahamak ninyo kaming mga tao. Kung hindi dahil kay Elara, hindi mawawala ang kapatid kong babae. Sabihin mo sa akin, nasaan si Elara? Tumahimik ka. Gaano ba katapang ang isang hamak na tao para kausapin ako ng ganyan? Huwag ninyong apihin si Tito John. Ay! Ang kumikinang na medalyon ng dragon. Kaya pala hindi ko agad naramdaman ang aura ng batang ito. Ito ay nakatago ng kumikinang na medalyon ng dragon. Noon, sa pinuno ng angkan. Noon, hindi namin mahanap ang medalyon. Sa pinuno ng angkan.
Kaya ibinigay niya ito sa batang ito. Nakatatanda Floyd, ang kumikinang na medalyon ng dragon ay isang kayamanan. Ng angkan ng dragon, tanging ang tagapagmana ng angkan ng dragon, ang karapat-dapat na magsuot nito. Hindi ito dapat mapunta sa kamay ng batang ito na anak sa labas. Hindi ako anak sa labas. May nanay at tatay ako. Hindi ako anak sa labas. Ang dugo ng angkan ng dragon ay ipinapasa sa iisang linya. Isang anak lang ang meron tayo sa buong buhay. Ang nanay mo ang nambola sa pinuno ng angkan, at ipinanganak ka. Ito ay bahid sa karangalan ng pinuno ng angkan, at mas malaking bahid pa sa angkan ng dragon. Sinasabing ang sinaunang angkan ng dragon ay nagtataglay ng kapangyarihang mag-utos sa hangin at ulan. Ang batang ito ay halong lahi lamang ng tao at dragon. Paano niya magagawang magkaroon ng ganoong makapangyarihang kakayahan? Yamang ayaw ninyo kay Lily. Wala na kaming dahilan para manatili pa rito. Sandali. Maaari kang umalis, ngunit ang bata ay mananatili. Ayaw mo sa akin. Ayokong manatili dito. Yamang isinuot mo na ang kumikinang na medalyon ng dragon. Ikaw ang tagapagmana ng angkan ng dragon. At dapat manatili sa angkan ng dragon. Nakatatanda Floyd. Ang batang ito ay halong lahi ng tao at dragon. Hindi purong dugo. Paano niya maipapamana ang ating angkan ng dragon? Ang kumikinang na medalyon ng dragon ay pinili na siya bilang Panginoon nito. Siya ang tagapagmana ng angkan ng dragon. Bukod dito, kahit na siya ay halong lahi, siya pa rin ang sarili kong apo. Ang matandang ito pala ay lolo ni Lily. Ikaw ba talaga ang lolo ko? Oo, ako ang iyong lolo. Kung ikaw nga ang lolo ko, bakit hindi mo ako hinanap nitong mga nakaraang taon? Nitong mga nakaraang taon, wala kaming kaalaman ng iyong ama at ako, nabuhay ka pa. Kung alam lang namin na naiwan ka roon, ibinuhos ko na sana ang aking buhay para maibalik ka. Eh, ang tatay ko, wala siya rito, di ba? Siya. Nakatatanda Floyd. May pumasok. Ikaw ba ang nagdala sa kanila rito? Hindi kami. Salamat sa paggabay. Ginawa mong napakadali para sa amin. Ang mahanap ang kublihan ng angkan ng dragon. Kaya pala kasabwat mo sila. Ano pa ang masasabi ninyo para sa inyong sarili? Hindi kami kasabwat ng bulag at masamang tiyuhin na iyon. Napakasama niya. Noong huli sinubukan pa niyang dukutin ang mga mata ko. Sino ang maniniwala dyan? Ikaw lang ang pumasok at agad silang sumunod sa'yo. Malinaw na magkakasama kayo. Tama na. Julian. Napakaraming hirap ang dinanas mo. Para mahanap ang lugar na ito, ano ba talaga ang gusto mo? Arthur Floyd, isuko mo ang kumikinang na medalyon ng dragon. At baka hayaan kitang mamatay ng buo ang katawan. Pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, hindi ka pa rin sumusuko. Ang kumikinang na medalyon ng dragon, ang pinakamataas na kayamanan ng aming angkan ng dragon. Paano ninyo, mga hamak na sirena, nagagawang pangahasang hangarin ito? Kawawa naman. Ang mapagmataas na angkan ng dragon ay babagsak ngayong araw. Sa mga kamay namin, mga hamak na sirena. Patayin ninyo silang lahat. Walang dapat mabuhay. Ang angkan ng dragon ay talagang dalisay ang esensya. At sila rin. Huwag ninyong pabayaang makatakas kahit isa. May likod ang pinto sa bulwagan. Dalhin mo siya at umalis ka. Anak, kapag nakita mo ang iyong ama, sabihin mo sa kanya na siya ang anak na pinakamapagmamalaki ko sa buhay ko. Lily. Ang batang ito ay hindi lamang nagtataglay ng sinaunang kapangyarihang mag-utos ng hangin at ulan, kundi pati na rin ng napakalakas na supernatural na kakayahan. Isang batang wala pang 4 na taong gulang ay ganito kalakas. Ito ang pinakadakilang henyo na nakita ng aming angkan ng dragon sa 1,000 taon. Kaya pala hindi ko ito matagpuan kahit saan. Nakatago pala ito sa iyo mula pa noon. Sino ka ba para makialam sa aking anak na babae? Ha? Laura, anong ginagawa niya rito? Tito Gintong Dragon. Si Pinuno ng Angkan yon. Nandito si Pinuno ng Angkan para iligtas tayo. Hindi ako tito mo. Ama mo ako. Pasensya na. Huling-huli na ang pagdating ko.
Mula ngayon, hindi na kita pababayaan. Huli ka nga. Pero pwede mo ba akong tulungang maghiganti? Masasama yung dalawang tito na to. Gusto ng bulag na tito na dukutin ang mga mata ko. At nasaktan niya si Lolo. Ikaw pala yung gustong dukutin ang mga mata ng anak ko. Hi! Lucy! Guro, tumakbo ka. Huwag mo akong intindihin. Elara. Sa susunod, papatayin kita. Tara na. Nasaan si Jasmine? Magsalita ka. Hinding-hindi mo malalaman kung nasaan si Jasmine Ian. Tito Gintong Dragon, ikaw ba talaga ang ama ko? Ako nga talaga ang ama mo. Lily, hindi kita nakilala noon. At hindi ako nandoon para sa'yo. Mapapatawad mo ba ako, anak? Maaari mo ba akong patawarin, Itay? Sabi ni Lolo, hindi mo alam na buhay pa pala ako, kaya pinapatawad kita, Itay. Noon, iniwan mo ang angka ng dragon dahil sa isang babae. Anong ginagawa mo rito ngayon? Upang iligtas ang aking anak na babae. Pinatalsik ka na sa angka ng dragon. Wala kang karapatang bumalik. Pinuno ng angkan. Hindi naman talaga ibig sabihin yon ni nakatatanda Floyd. Galit lang siya noon, kaya niya sinabing palalayasin ka niya, sa angkan ng dragon. Sa lahat ng mga taong nakakulong ka sa glacier, dumadalaw siya sa'yo, halos araw-araw. Nakatatanda, Liam. Itay, iba ang sinasabi ni Lolo, iba ang ibig sabihin. Kanina lang, sinabi niya sa akin na pagkatapos kitang makita, sasabihin ko raw sa'yo na ikaw ang anak. Na pinakamapagmamalaki niya sa buhay niya. May mga dapat asikasuhin pa ako. Uuwi muna ako sa aking silid. Kailangan kong ipagkatiwala sa inyong dalawang nakatatanda ang pag-aalaga sa aking ama. Nagkamali kami ng salita kanina. Patawarin niyo kami, binata. Hindi ko yon ipagkakait sa inyo. Salamat, pinuno ng Angkan Floyd, sa pagligtas sa kayamanan ng pamilyang iyan. Masyado kang mapagbigay, bayaw. Kayamanan ko rin si Lily. Sinong tinatawag mong bayaw? Hindi pa kita kinikilalang bayaw. Pamilyar na pamilyar si pinuno ng Angkan Floyd. Pero itong bayaw na ito ay medyo sobra na. Pagkatapos ng lahat, ang aking nakababatang kapatid na babae ay hindi pa naman ikinakasal sa'yo. Masyado kang mapagbigay, bayaw. Magiging pamilya rin tayo sa lalong madaling panahon. Lily, uuwi ka ba o dito ka na lang? Huwag mong isipin ng masyado, Lily. Si Mama at Papa, gusto rin nilang makasama ka sa pamilya iyan. Halika rito sa tayo. Bayaw, kailangan kong makausap sandali ang tatay ko. Maghintay ka muna rito. Sige. Balak mong kunin si Lily mula sa angkan ng dragon. Dapat mong maintindihan, taglay niya ang napakalaking kapangyarihang supernatural. Higit na mas magaling siya kaysa sayo noong edad niya. Siya ang tagapagmana ng angkan ng dragon. Siya lang ang pag-asa natin. Alam ko. Pero napakabigat ng pasanin ng angkan ng dragon. Ako at ang kanyang ina ay parehong gusto siyang magkaroon ng masayang pagkabata. Kaya hindi siya dapat narito. Sinisisi mo ba ako dahil masyado akong mahigpit sayo noon? Hindi kita kailanman sinisi. Kung hindi dahil sa'yo, malamang wala na ngayon ang angkan ng dragon. Pati na rin ako, ayokong maging katulad ko ang anak ko, na may pasan. Na napakabigat na responsibilidad. Gusto ko lang siyang lumaki, ng masaya at walang iniisip. Sige. Pag-usapan natin ito ulit paglaki niya. Dala-dala niya ang kumikinang na medalyon ng dragon. Hindi basta-basta, pababayaan ni Julian ito. Ipagtatanggol ko siya kahit mawala ang buhay ko. Tatay, ingat ka. Mahal ko. Mahal ko. Ang sarap mong makita ulit. Nasa bahay na rin ang aking minamahal na apo. Huwag ka nang umalis ulit sa lola. Gutom ka na siguro.
Halika, pinapaghanda ka ng lola, ng lahat ng paborito mong pagkain. Tara na, kain na tayo. Lara. Ngayong gabi, iinom tayo. Hanggang sa malagutan tayo ng hininga. Tara na. Lahat sa pamilya iyan ay malalakas uminom. Kung gusto mong maging isa sa amin, kailangan mong makipag-inuman sa amin. Ano ang masasabi mo? Pinuno ng angkan? Ikinagagalak ko. Tara, uminom tayo. Masarap ba ang alak ni Daddy? Anak, hindi dapat umiinom ng alak ang mga bata. Busog ka na ba? Huwag mo silang intindihin. Tara na sa taas at maligo tayo. Halika na. Kaya ang mga dragon ay talagang malalakas uminom, ha? Halika. Sige, subukan mo. Ipagpatuloy natin. Ang angkan ng dragon ay lahat mahuhusay uminom. Kilala ko bilang ang hindi nalalasing. Kuya, kailangan mong ibalik si Jasmine o hindi kita patatawarin. Talagang ibabalik ko si Jasmine. Sa piling mo. O, isa pa. Hindi mo pwedeng kunin si Lily. Mahal na mahal ko siya. Kung susubukan mong kunin siya, lalabanan kita hanggang sa dulo. Maayos naman si Lily sa inyo. Hindi ko siya kukunin. Lahat sa pamilya iyan ay malalakas uminom. Kaya ko rin. Parang okay naman. Nawala si mahal ko. Ililigo ko pa lang sana si mahal ko. Nagpapatak pa lang ako ng tubig sa paliguan. At nang lumabas ako, wala na si mahal ko. Paano nakainom ng ganito karami ang batang ito? Dadalhin na ba natin siya agad sa ospital? Ayos lang siya. Hayaan mong matulog lang siya. Giginhawa siya kapag nakapahinga. Ako ang bahala sa kanya ngayong gabi. Dapat bumalik ka na at magpahinga. Sige. Ang hilig uminom na ito, katulad ko talaga. Daddy, Ano? Nandito si Daddy. Mahal ko, matulog ka na ulit. Mahal ko, huwag ka nang mag-inom ng patago. Naiintindihan mo? hindi na, hindi na. Hindi na ako iinom ulit. Hindi iinom si Daddy. Hindi iinom si Lolo. At hindi rin dapat uminom ang mga tyo. Masakit ang ulo ko. CJ, kami ay hindi na iinom. Sige. Sir, Madam, may dala si Binibini Mia Dylan na mag-asawa. Sabi nila, Tiyo at Tia daw nila ang Binibini at gusto daw nilang makita siya. Lily, Tito, sa wakas nakita na kita. Halika rito. Umalis ka dyan. Ang astig ni Tito Mike. Noah, ito ang tito at tita na nag-alaga kay Lily. May utang na loob sila sa pag-aalaga sa kanya. Paano mo sila nasaktan? Tito, tita,
Ang dahilan kung bakit ko sila dinala rito ngayon, ay para makita ninyo, ang tunay na kulay ni Lily. Siya ay wala kundi, isang batang walang utang na loob. Sino ka ba? Anong karapatan mo na baliktarin ang katotohanan? Alam mo ba ang ginawa nila kay Lily? Alam mo ba? Wala kang alam, kaya manahimik ka na. Ginoong yan. Ako ang tito ni Lily. Ako ang nag-alaga sa kanya sa lahat ng mga taon. Kahit walang pasasalamat, pinaghirapan ko yon. Anong paghihirap ang pinagsasabi mo? Ang paghihirap bang bugbugin at murahin si Lily? O ang pagkamkam sa bahay niya at pagtatangka na paalisin siya? Ginoong Wen, mali ang pagkakaintindi ninyo. Mali, hindi namin magagawang saktan si Lily. Medyo mahigpit lang kami sa disiplina. Matigas ang ulo ni Lily mula pagkabata. At may ugali siya ng pagnanakaw. Sa murang edad, paano namin siya hindi didisiplinahin ng maayos? Kung ganoon siya lalaki, magiging pabigat siya sa lipunan. Para sa ikabubuti niya ang ginawa namin. Oo, kapag bata pa, kailangan mahigpit. Kung hindi, paglaki nila, kami ng mga magulang ang masisisi. Kaya ang pagiging mahigpit nyo ay ibig sabihin bugbugin siya hanggang maging lila. Walang parte ng katawan niya ang hindi nasaktan. Anong mga sugat? Noong una kong kinukop si Lily, puno siya ng pasa mula sa paghampas ng patpat, sinigarilyo. Kinulong pa nila si Lily sa balkonahe. Mga halimaw sila. Ang lakas ng loob mong apihin ang anak ko, patay ka. Malamang na nagkakamali lang. Hindi naman namin kailanman inaabuso si Lily. Tama. Paano namin magagawang abusuhin si Lily? Ninakawan niya ako ng pera dati. Nagalit lang ako ng sandalian. Ako lang. Binatukan ko lang ng mahina. Wala akong ninakaw na pera. Nakita mo, maliwanag na nakita namin ang pera. Sa kanya, ayaw lang niyang aminin. Mahilig magsinungaling ang batang ito. Binigay sa akin yon ni Tito Mike. Hindi ko ninakaw ang sayo. Hindi. Ano ang posibilidad noon kung hindi mo ninakaw ang pera? Sino ang kumuha? Bakit hindi mo tanungin ang anak mo? Ako ang kumuha. Ano ngayon? Sabi ni Mama, lahat sa bahay ay akin. Yung maldita na si Lily ay mas maganda ang buhay kaysa sa akin ngayon. Gusto ko rin ng magandang buhay. Ang mga gamit niya ay akin. Akin yun. Ay, sige na, tumahimik ka. Pigilan sila, dalhin sila sa pulisya. Wag sa pulisya. Hindi ako pupunta. Teka, Kailan mo inampon si Lily? noon pa. Tito, Bini-bini. Anong ginagawa mo? Tito, ikaw lang ang makakatulong sa akin. Babalikan ko talaga siya. Kung hindi ako makabalik, pakiusap, tulungan mo ako, dalhin mo ang bata sa pamilyang iyan. Aling pamilyang iyan? Kung nalaman lang ni Patriarka Jason, ang tungkol sa aming pamilya, ang pamilyang iyan. Hindi sana namin na-miss ang maraming taon kasama si Lily dahil sa pagkakamali. Pinalayas ni Jasmine si Lily. Pagkatapos ay nag-isa siyang bumalik para iligtas si Zane. At doon siya napunta sa kamay ni Julian. Sige. Mula ngayon, ang buhay ay mas masahol pa sa kamatayan para sa'yo, Mia. Ito ba ang gusto mong ipakita sa akin? Kuya, yung mag-asawa yon, nagsinungaling sila sa akin. Paano ko malalaman na ganoon sila kasama? Naaabusuhin nila si Lily. Masasama sila, pero hindi ka rin naman gaanong kaiba. Lagi mo nang tinatarget si Jasmine noon at sinisiraan ang reputasyon niya sa labas. Akala mo ba hindi namin alam? Noah, ako. Para kay Ethan na mag-asawa ng babaeng katulad mo, napakalaking kahihiyan. Lahat kayo, minamaliit lang ninyo ako. Siya, gaano ba siya kagaling kaysa sa akin? Si Jasmine iyan ay nakahanap ng isang palaboy na gwapo. Nabuntis sa murang edad. Mas nakakahiya pa siya kaysa sa akin. Tama na, tawagan mo si Ethan yan ngayon din. Kung hindi niya i-divorce ang babaeng yon, kalimutan na niyang bumalik sa pamilya yan. Hindi ninyo ako pwedeng gawin ng ganito. Ako ang panganay na anak na babae ng pamilya Dillon. Ang pamilya Dillon? Sa pagkakaalam ko, ang Dillon Corporation ay nakikipagkumpetensya para sa lupain sa Left Bank. Paumanhin, hindi ko maibibigay sa iyo ang lupang iyon. Sino ka ba? Anong karapatan mo para sabihin yan? Kaya niya talaga. Tingnan mo ito, sa huli, ang lupa sa ilalim ng lahat ng mall ng Dillon Corporation mo ay sa kanya. Ang mga ari-arian sa buong lungsod ng Elysium, karamihan ay pag-aari ng kanyang pamilya. Hindi.
Imposible. Paano siya naging ang misteryosong bilyonaryo? Ilang taon na ang nakalipas, isang misteryosong bilyonaryo ay halos nabili na ang kalahati ng mga ari-arian sa lungsod ng Elysium. Siya pala ang lalaki ni Jasmine Ian. Ang ama ng batang yun na si Lily. Ngayon, may karapatan na ba ako? Mula sa araw na ito, walang sino man sa buong mundo ng negosyo ang dapat makipagtransaksyon sa Dylan Corporation. Pangako ko yan. Wala na ako. Ginoong Floyd, nagkamali ako. Hindi ko na ito uulitin. Pakiusap, patawarin ninyo ang korporasyon ng Dylan at ang aking pamilya. Lily, alang-alang kay Chloe, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, pakiusap. Mia, ikaw ang may kagagawan nito. Sa lahat ng mga taong ito, ang korporasyon ng Dylan, na umaasa sa pamilya Ian, ay gumagawa ng mga kalupitan. Ngayon, matatapos na ito. Mga gwardya, palayasin siya. Nagkamali ako, Tito. Tito, nagkamali ako. Patawarin mo kami, pakiusap. Daddy, wala na bang nanay si Chloe? Ganun ba ang nangyayari? Anak, hindi lahat ng ina ay karapat-dapat na tawaging ganoon. Para kay Chloe Ian, ang hindi pagkakaroon ng ganoong ina ay isang malaking biyaya. Mabait na bata. Isasama ka ni Daddy para maglaro, ha? Sige. Ha, ang bait-bait mo talaga. Lily, maghintay ka kay Daddy na iuwi si Mommy. Aalis ka na. Oo, panahon na para ayusin ang mga bagay kay Julian. Si Jasmine ang tanging kapatid kong babae. Ano man ang mangyari sa kanya, ang pamilya Ian, hindi siya kailanman pababayaan. Siya ang tanging asawa ko. At ang tanging ina ni Lily. Hahanapin ko si Jasmine at ibabalik siya. Inilipat ko na ang lahat ng aking ari-arian sa pangalan ni Lily. Kung hindi kami makabalik ni Jasmine, kailangan kong ipagkatiwala sa iyo ang pag-aalaga kay Lily habang siya ay lumalaki. Ayokong marinig ang anumang kong. Maghihintay ako kay Jasmine. At sa iyong pagbabalik, hindi pwedeng lumaki si Lily nang walang mga magulang. Sige. Ikaw ang aking pag-asa para alagaan si Lily. Iniwang mag-isa ng tatay ako at siya lang ang naghanap kay nanay. Gets ko? Hoy, Lily. Nako. Nawawala si Lily. Lily. Ang asawa ko na si Jasmine. Nasaan siya? Kung gusto mong malaman kung nasaan siya, ibigay mo ang kumikinang na medalyon ng dragon. Imposible. Kapag napunta ang kumikinang na medalyon ng dragon, kay Julian, sasamsam niya ang kapangyarihan nito, at walang makakapigil sa kanya. Kung ganun, mas gugustuhin kong mamatay, kaysa sabihin sa'yo kung nasaan si Jasmine. Tatay, Lily, anong ginagawa mo dito? gusto ko rin maghanap kay nanay. Narinig ko ang lahat ng sinabi mo at nitong masamang lalaking ito. Kung ibibigay ko sa iyo ang kumikinang na medalyon ng dragon, sasabihin mo ba kung nasaan si nanay? Tama. Ibigay mo lang sa akin. At sasabihin ko. Pero paano ko malalaman kung nagsasabi ka ng totoo? Noong panahong iyon nang si Jasmine ay gamulong pababa sa Dallas Dis. Ako ang kumuha sa kanya. Aking Panginoon. Bakit mo siya iniligtas? Habang nasa akin si Jasmine. Hindi maglalakas loob si Gina na gumalaw. Ang gusto ko. Makukuha ko rin sa huli. Bata. Ibigay mo sa akin. At sasabihin ko kung nasaan ang nanay mo. Lily, huwag. Heto, Ang kumikinang na medalyon ng dragon.
Sa wakas, akin na. Hindi mo pa sinasabi sa akin kung nasaan si nanay. Ang nanay mo. Nasa lihim na silid siya, sa kagubatan doon. Lily, Huwag kang mag-alala, tatay. Kahit makuha niya ang medalyon, hindi yan magdudulot sa kanya ng kabutihan. tara na. Sino pa kaya? Ang makakapigil sa akin ngayon? Jasmine. Inay, Jasmine, narito kami ng anak natin. Para sa'yo. Gumising ka, Jasmine. Inay. Inay. Tatay, ilapag mo si nanay. Alam ko kung paano siya ililigtas. Ito ang sinaunang, sining ng pagpapagaling ng angka ng dragon. Sabi nila, kaya nitong, buhayin ng patay at pagalingin ang pinakamalalang sugat. Jasmine. Elora. Ikaw nga talaga. Hindi ko inakala na makikita pa kita. Inay. Nanay, ako to si Lily. Lily. Anak ko. Lily. Hey. Ang pagbabalikatan ninyong magkakapamilya ay talaga namang kahanga-hanga. Nakakatuwa sa puso. Makita ang inyong pamilyang tatlo na magkakasamang muli tulad nito. Nakakalungkot naman. Julian, nakuha mo na ang gusto mo. Ano pa ba ang gusto mo? Ano ang ginagawa mo? Papatayin kita, syempre, para wala ng gulo sa hinaharap. Huwag ninyong aapihin ang nanay at tatay ko. Hi. Bakit hindi ako makagalaw? Hi. Ang kumikinang na medalyon ng dragon ko. Ang kapangyarihan ko. Ang kumikinang na medalyon ng dragon. Ay, pumili ng bagong amo. Nanay, tatay, nahanap ko rin kayo. Lily. Jasmine,